Kasi, di ba, nung nagbasa ka ng Bible, parang doon nabago yung life mo. Yes. Then, nanood kayo ng mga, motivational sa TV. Yes. Ngayon, sa pagbabasa mo, paano ka nagbabasa ng Bible? Okay. So, first things first, pagising mo sa umaga, di ba, we do meditation. Prayer, so, in meditation kasi, you will spend time, quiet time. What I do, I pray. Quiet time ko yon talaga with the Lord. Talagang siya yung sinisik ko during that time. And upo na ako sa office ko. May office kasi ako sa room ko. So, bubuklatin ko na si Bible. I do my journal. May devotion. So, parang siya? Kung ano lang mabuklat mo? Hindi sa kung anong mabuklat ko eh. Meron kasi talaga akong chapter na binabasa. So, pag natapos ko na itong chapter na to, jump to another chapter. It actually depends on anong nangyayari sa life mo. So, for example, right now, the first chapter that I wrote in the Bible, read in the Bible is the Proverbs. Kasi it will give me wisdom. Kaya biglang tumalino. So, binasa ko siya. Proverbs 31 women. If you really want to be a godly woman, read the Proverbs. Yan. And kung gusto mo rin makilala ang Lord, read Matthew and John. Yan. Yes. Tapos, actually, sa mga church, meron silang binibigay na Bible guide. You can even search about it, na ano ba yung babasahin mo every day. May binibigay na sila na verse, tapos hahanapin mo kung saan yon. Pero para maintindihan mo talaga ang Bible, kasi Bible ang hirap intindihin eh. Malalim. Malalim, Yes. maboboard ka, ang haba. Ano ba ibig sabihin? Sa mga beginners, I recommend to go buy Bible na version na ESV, English version, and NLT, or New Living Translation, kasi mas mababaw yung English nila. Tapos, para maintindihan mo talaga siya at para namnamin mo yung word ng Lord, isang verse, you just read one verse a day. Siguro sa mga beginner, one verse a day. Tapos you will write it. And anong insight mo about it? Ganon. Tapos you will write, Lord, ito yung nangyari sa akin. Paano, ito pala siya. Ganon. Yung mga reflection. That's the importance of journalizing talaga. Para mas mag-sink in sa'yo yung mga verses. Then mas mapalawak mo pa siya. And at the same time, mas masarap mag-share sa Lord kaysa sa ibang tao, di ba? Kasi with the Lord, safe ang secret mo. At saka, mas powerful siya kasi when you pray talaga, alam mo na effective yun kasi kay Lord mo na binulong eh. Yeah. Kasi pag sa ibang tao, medyo delikado pa. Baka may dagdag or may pa. May bawas pa, mapapahama ka pa.